Alright. So, andito ako ngayon sa Clock Tower Cafe. So anyway, dito muna ako sa Manila City Hall at nagpapalamig. Alas 12 ng tanghali. Mainit. So I ordered cold finch. It's a mix of mango, kiwi, honey, sago. Tapos yung straw na, maliit lang straw. Pero may mga malalaking sago sa loob. Paano kaya yan? Since I'm free naman today, iikutin ko tong Clock Tower sa Manila City Hall. First time kong makapunta dito, mag-iikot sa Manila sa Clock Tower. Ang mga naalala ko lang here ay mga haunted and horror stories doon sa Misteryo. If familiar kayo sa Misteryo, meron silang feature dito sa Clock Tower mismo. Maraming stories here. Explore natin kung ano meron, kung ano na itsura na ngayon. Pero at least malinis na siya, maganda. Dati kasi parang bodega, tambakan. Ngayon may cafe na. Maya, tingin ako, parang merong sala. O may parang terrace dito. Silipin natin. Mas maraming painting sa paligid. Manila for me ay medyo special siya. No? Hindi ako taga Manila. Pero after kong mag-high school sa Mindoro, nag-Manila na ako. 1 year ako sa Galicia Street sa Sampaloc, across UST. Lumipat ako sa Instruction, Manila. Sa Instruction kasi yung parang bahay ng tita ko, yung tita Nene. And may nagpatayo sila na lola ng 3rd floor, and yun para naging place namin magpipinsan. Doon kami nagstay for kung halos rest of college days ko doon ako tumira. So mga 13 years more or less ako Manileño. Kaya special for me ang Manila. Sa Manila rin ako nag-college sa Letran. 4 years ako doon sa Letran. And first work ko sa Manila sa CBCP. If you're familiar with CBCP. Clock Tower. So ito yung iconic landmark sa Manila City Hall. Sayang no, kung may drone sana ako, papalipat ako ng drone, makita niyo yung buong itsura ng City Hall na para siyang, sabi nila parang kabaong daw ang itsura niya. Pero for me, ang design na yun, it's a shield ng knight. Tapos may cross. Ito may cross siya. Yung parang shield ng knight. Okay, ito yung paligid niya. Ito yung compound ng Manila City Hall. Yan siya. Yun yung port area, Intramuros area. Manila Bulletin. Ito yung SM Manila. Yun ako galing kanina, kumuha ng police clearance. Actually, first time ko makarating dito sa Clock Tower. Dati kasi hindi pwedeng pasukin kasi bodega siya dati. Mamaya magre-register ako sa baba. At museum kasi to, so titingnan ko yung mga artworks na ginawa, dami exhibit Ngayon sa Manila, ang naglalaban 4, pero yung pinaka parang nakasad lang na nagawa sa nangyari sa politics is yung nangyari kay Isko Moreno, na I think naman is a good leader din for Manila, and kay Mayor Hani Lacuna, na I think naman talaga is para na hurt. She felt betrayed because sabi ni Isko, pinapaubayan na niya Manila. May ad pa nga nito Kaya mo yan, Yorme. Pinapaubayan na niya yung Manila kay Hani Lacuna kasi alam niyang kaya niya itong gawin. And then after natalo si Isko sa Manila, sa presidential election, si Mayor Hani Lacuna na ang mayor na Manila. And nag-promise si Isko na hindi na siya babalik. Magre-retiro na siya sa politics. Bigla ngayon, 2025 elections, tumatakbo si Isko, nilabanan niya si Hani. And may simpatya ako sa Manila. And kung boboto ko sa Manila, ang boboto ko ay si Mayor Hani. Ako lang naman yon. Kasi for me, pinagkatiwala na niya Ano alam mo yan. And sasabihin ni Isko na may clamor ang tao na pabalikin siya sa politics. For me, hindi yun yung reason If meron kang simpatya sa Manila, tulungan mo yung mayor, di ba? Tulungan mo si Hani Lacuna na itawid ang Manila or patakbuhin ang Manila. Kasi total, nag-promise ka na naman na magre-retire ka na, graduate ka na, ayaw mo na. May tiwala ka sa tao, sabi mo nga, may utang na loob ka kay Danny Lacuna sa tatay ni Mayor Hani. Sabi mo nakapagbayad ka na ng utang kasi yung mga politicians para binigyan ng opportunity yung mga Lacuna siblings. I mean, yeah, pero ang point ko is nagbitaw kasi siya ng salita
na retired na siya. Kaya na ni Honey. Kung ganun din lang, matagal man ang kasama yung tao, parang sana hindi ka na nagbitaw or, di ba, hindi ka na nagbitaw ng salita. Sana sinabi mo, pansamantala, siya muna, susubo ka as president. Ayun, dun nasira si Isko sa akin. Integrity. Nagbigay ka ng salita, ito na yung sinabi mo. That's it. Tulungan mo nila si Honey, patakbuhan na Maynila. Diba? At least, meron kang mas malakas ang leadership na Manila. Meron kang mayor, meron kang consultant. Hindi lang naman sa akin. Magaling si Isko. I believe naman na paganda na yung Manila. Pero integrity is important. Ako lang yon. Baka iba yung opinion nyo. I know yung mga iba kong kamag-anak sa Manila maka-Isko. Ako kasi integrity yung nawala, number 1. Yun lang. Sige, ikot muna ako sa Clock Tower. Pasyal tayo. So, puro art galleries. Clock Tower sa Manila. Look at... So, different artists they contributed a lot of paintings, mga buhay Manila. So, syempre sa piano. Sa pictures, kaya kong i-show. Hindi ko alam kung ano to. But it's a hupo by Christian Kalungan. So, different abstract paintings. Tingin niya may mumo. Let me know kung may kayo sa background na magpapakita. Kaya tayo. So, kung makikita nyo Clock Tower, di ba, may mga corners yan. Alam, hindi na. 1, 2, 4, 5, 6. Basta, I'm not sure kung octagon siya. And meron mga markers. So, this machine operates facing Bonifacio Shrine. Ito naman facing Intramuros, facing Malacanang, facing Rizal Park. So, di ba yung Clock Tower, yung tumutunog, sabing gumagalaw by the minute. So, meron siyang digital at analog at pati mechanical. So, bawal siyang pakialaman. So, sabi dito, designed by architect Antonio Toledo with 4 clock faces and completed in 1930s. It is almost 100 feet in elevation. Alright, sige, akit tayo sa pinakataas. Okay, I'm in the topmost area or part of the Manila Clock Tower. Ito lang pala yun. So that's Manila City Hall. Diba? Para siyang yan. Para daw siyang kabaong. Okay. And there's Latran. Arriba Latran. Port area. So that's Mapua, Lyceum, Bonifacio. Yun yung Old Post Office, Binondo, Downtown Manila, Intramuros. So, bumuna ako. So, Manila is rich in history, no? Madaming nangyari, naganap. Pre-Spanish era, Spanish era, yung brief liberation ng Philippines after the Spanish left, and Americans, Japanese, and hanggang sa naging Republic ng Philippines. Nating ipanggiba ito. Haunted ito. This place is haunted. Especially siguro sa gabi, we don't know what's happening kung ano. Pero there are shows, for example, doon sa Misteryo. Yung show na Misteryo, yung sa baba ng floor nito, may mga stories na pinakita kung saan dito sa Clock Tower may mga soldiers allegedly hunting the tower. So ngayon, they renovated it para maging tourist friendly, and I think it's a good idea. So if you're going to visit, you have to pay 100 pesos at least for maintenance ng lugar. And there are interns na tumutulong sa mga tourists to visit.
So meron palang preskong area dito sa City Hall. Ay, sobrang init. Talagang kailangan pahinga. So 1:30 pa lang ng hapon. So in fairness naman, maganda na yung underpass. From City Hall going Intramuros. Nung maliit pa lang yung, nung hindi pa ganun ka-develop po Manila. Kasi puro dyan, puro vendors ng mga underpass na yun. And then sa kabilang underpass, doon, daming mga homeless. Punta ko Intramuros ngayon kasi kailangan ko mag-lunch. Mag-alas 2 na hindi pa ako nag-lunch. Na-accomplish ko naman yung mga kailangan kong tapusin today. I wonder if bukas pa yung pork chop sa may Lyceum. Check natin. Dito mga murang food. Mga cheaper food dito naman sa tabi ng Lyceum. Pero I'm looking for the pork chop. Dito. Yung mga sa kainan sa walls na nakakain, pili na lang ako. Parang close na yung mga food na gusto kong kainan sa walls. Wala na yung pork chop dati, sobrang laking pork chop. Sige nga, tayo sa may Latran. So Lyceum, muntik na ako magturo dito kaso walang schedule for me. Dahil sa past work ko, hindi inalaw. Kasi nga naman may pasok na Mondays. So nasa Manila na rin lang ako. Intramuros na rin. Total favorite ka naman dito eh. Anywho, so kain ako sa Tesoro. So favorite ko kasi dito yung Longganisan Lukban. So dito na yung lunch ko. Thank you very much for watching. So this is my lunch. 300 pesos lang.